Idiniklara ng House Justice Committee na sufficient in grounds ang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Dito, inanunsyo na rin ang schedule para sa hearing proper. Yan ang ulat ni Vel Custodio. We declare the conclusion of the determination of sufficiency in grounds. Yan ang naging determinasyon ng House Committee on Justice sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte matapos makapagsumite ang kampo nito ng Consolidated Verified Answer ad cautelam na nilagdaan ng 16 na abogado. Yung nakita kasi natin na sagot ni VP Sara Duterte ay wala talagang direktang sagot at pag-iwas na naman sa pananagutan at hindi yan papayagan ng mamamayan. Sagot naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino sa isa sa mga punto ng verified answer kung saan isinaad ng kampo ng bise na wala umanong due process ang impeachment proceedings. Walang batayan ang pag-iyak niya ng kawalan ng due process. Nabigyan siya ng abiso ng komiting ito, binigyan siya ng pagkakataong sumagot at nakapagsumite nga siya ng kanyang panig. Kabilang sa mga impeachable grounds sa ibinabato kay VP Sara ay ang culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. Matatandaang sumagot ang kampo ng bise sa Notice and Justice Committee sa deadline na ibinigay sa kanila noong Lunes, habang winave na ng mga complainants ang paghahain nila ng reply dito. Since the answer does not specifically traverse the material allegations nor provide a substantive counter version of the facts, there is nothing for the complainants to respond to. Dahil dito, dumiretso na sa determinasyon ng sufficiency in grounds ang komite. Inanunsyo ni Representative Luistro ang predetermined schedules para sa hearing proper sa March 25, April 14, 22 at 29. Bagamat naka-recess na ang Kamara sa susunod na linggo, magpapatuloy ang impeachment proceedings alinsunod sa ibinigay na grant ng House of Representatives sa Justice Committee. Bibigyan ng notice ang responder na si Vice President Duterte para dumalo sa hearing proper. Inaasahang ding dadalo na ang mga witness sa magkabilang kampo at ilalatag ang mga ebidensya kada ground. Yung po objections to the entry of appearance, no? Doon sa dalawa pong mga abogado ni Vice President Sara Duterte, yung pong subpoena ng SALENS, bank records, tax documents, corporate records po ng mag-asawang Duterte Carpio at ng pong mga kumpanya na nakalista po sa 2024 SALN will probably be raised, no, in that proceeding. Sinabi rin ni Luistro na aaksyonan ng komite sa unang araw ng pagdinig ang petisyon ni Representative Chel Diokno na paglipat sa kusudian ni Ramil Madriaga at issuance ng subpoena sa mga mahahalagang dokumento para sa impeachment proceedings. Tugon naman ng komite kung sakaling humingi ng saklolo ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. That is her prerogative, and the only option we have is to continue on this impeachment proceeding for as long as there is no TRO yet and for as long as there is no adverse declaration yet of the highest tribunal. Pagkatapos ng hearing proper ay pagbobotohan na sa plenaryo ang committee report kung saan kapag nakakuha ng at least 1/3 na boto ay dederecho na sa Senado ang impeachment trial. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.